Muli lang naitatayo ang mga bahay at ibang struktura na sinira ng Bagyong Yolanda sa Eastern Samar. At sa aming pamimigay ng school supply sa ilang bayan doon, isang bata ang aming nakilala na ginagamit ang kanyang talento para sa pagbangon ng mga simbahang nawasak ng bagyo. Kilala ang mag-amang Alfredo at Josepa sa kanilang barangay dahil sa talento nila sa paglililok. Sa kanilang maliit na shop, matatagpuan ang iba't ibang imahe mula sa ilang simbahang sinira ng Bagyong Yolanda. Mga imaheng inihabilin sa maiingat nilang kamay para maibalik ang dati nitong ganda at tibay. Tulad din ng paglikha ni Josepa sa maliliit na kubong ito na pinagkakakitaan din ng kanyang pamilya. Pangarap ko po magkaroon kayo ng malaking bahay. Pangarap ko po maging architect para makapagtayo po ng malaking simbahan, malaking ospital para makatulong po din ako sa mga maraming may sakit. Sa bayan naman ng Salcedo, milagrong hindi napinsala ang Hagnaya Elementary School kahit kaharapan nito ang Dagat Pasipiko. Para sa amin milagro, napaka-thankful po namin at wala pong nangyari sa halos mga 100 evacuees na nasa loob ng school. Mahigit 1,000 bata ang ating nahandugan ng mga gamit pang eskwela sa malalayong paaralan ng kanilang bayan. Yung binigay po ng Kapuso sa school namin ay malaki pong tulong sa mag-aaral doon. Nakakatuwa ang pagkasabik ng mga chikiting sa kanilang mga bagong gamit. At ang mga ngiti ng libu-libong estudyante na ating nabigyan, tunay na hindi namin makakalimutan. Maraming salamat sa munting handog mo sa aming Team Josepa. Tunay ngang simbolo ito ng pagbangon ng mga taga-Eastern Samar. Nagpapasalamat rin po kami sa lahat ng aming partners sa project na ito. At ngayong buwan ng mga puso, inaanyayahan po namin kayo sa aming Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa ika-22 ng Pebrero, araw po yan ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Evergotesco Mall sa Commonwealth po yan gaganapin dito sa Quezon City. Naka-flash po sa inyong TV screen ang mga maaaring makapag-donate ng dugo. Hindi po maaaring maging blood donor ang mga katatanggap lang ng anti-rabies at anti-tetanus vaccine. Hindi rin po pwede ang mga nagpa-HEPA vaccine nang wala pang 1 buwan bago ang bloodletting. Isa sa ilalim naman sa interview ang mga overseas workers na nais maging blood donor. Para sa mga katanungan, tumawag lang po sa aming tanggapan.